Sir Jeric, sabi ng matandang albularyo, na kulam ang nagpapahirap sa tatay namin. Sige, dito niyo siya ihiga sa papag. Malupit ang kulam na ginawa sa asawa niyo, Mrs. Kailan pa ito, Mrs.? Mahigit 1 linggo na po. Dapat ay noong una pa lang dinala niyo na siya sa albularyo. Pero sige, susubukan ko na mahuli ang kumukulam sa asawa mo at para mapagaling na rin siya. Nakiusap daw si nanay at tiyo Nilo na pagalingin si tatay. Sir Jeric, na maihiga na daw si tatay sa papag, nag-umpisa ng ang matandang albularyo sa pagdarasal at pag-usal ng mga orasyon. Panay din ang dasal ni nanay. Sir Jeric, hinawakan daw ng albularyo ang kamay ni tatay pati sa noo at may ibinubulong ito. Maya-maya, nagtanong daw ang manggagamot kay tatay. Sino ka? Bakit mo kinulam ang taong ito? May atraso ba siya sa'yo? Aray. Sir Jeric, nagulat sila nanay at tiyo Nilo nang magsalita daw si tatay. Bakit boses ng matandang babae ang boses ng tatay namin? Mahihirapan ka talaga pag hindi ka nagsalita. Bakit mo pinahihirapan ang taong ito? Ano? Aray. May nag-utos sa akin para taniman ng kulam ang taong ito dahil mayabang daw at madamot. Utos o binayaran ka? Kung binayaran ka, Oo. Binayaran ako. ayon kay nanay, sa narinig niyang sinabi, inggit ang dahilan lamang kung bakit naghihirap si tatay. Sir Jeric, nagmakaawa daw yung kumulam kay tatay. Napakawalan siya at aalisin nito ang itinanim na kulam kay tatay. At sinabi rin ito kung sino ang nagbayad sa kanya para pahirapan ang tatay namin. Ipinaalis ng gumagamot kay tatay sa kumulam kay tatay ang itinanim nitong kulam. Siguraduhin mong wala kang ititira na tanim na kulam sa taong ito, dahil kung hindi, tatapusin kita. Aalisin ko lahat. Sa Jeric, 1 buwan pa ang lumipas at magaling na si tatay at unti-unti nang bumabalik sa dati ang lakas ni tatay. Sir Jeric, sabi ni nanay, isang araw nabalitaan nila ni tatay na yung sinabi ng kumulam kay tatay noon na taong nag-utos dito para kulamin si tatay ay may sakit tulad ng naging sakit ni tatay. Namamaga ang mga binti at mga paa nito at nagkakasugat-sugat din na nagnanana. Tulad ng dinanas ni tatay. Hindi daw malaman nila nanay at tatay bakit at paano bumalik sa taong yun ang kulam. Hanggang sa nabalitang pumanaw na yung taong yun. Nang tuluyan ng magaling daw ang tatay namin, ay nag-alaga ulit ito ng baboy. At sa pagsisikap nila, ay nakatapos kami ng pag-aaral.
Ngayon nakakatulong na kami kahit papaano kila nanay at tatay dahil may trabaho na kami ni kuya. Sana Sir Jeric, ma-upload mo itong kwentong ito para mapakinggan naman namin. Salamat. Ito si Vince. Magandang umaga sa inyong lahat, Sir Jeric. Tawagin niyo na lang akong Marlon. Magbabahagi lamang ako ng isang karanasan ko nang magpunta ako sa bahay ng isa naming tiyuhin. Birthday kasi niya nung araw na yon. Bandang pahapon na ako nakapunta dahil may pasok ako sa trabaho noon. Pagdating ko kila tiyo, marami pa ring bisita. Pagkakita ko kay tiyo, ay binati ko ito. Tapos, sabi niya kumain muna ako. Habang kumakain ako nakikipagkwentuhan naman ako sa mga pinsan ko. Uy, kanina pa ba kayo dito? Kararating lang namin. Nang gumabi na, nagsimula na ang inuman namin ng mga pinsan ko. Nakarami din kami na naiinom. Tagay. Pagtingin ko sa relo ko, alas 11 na pala. Kaya nagpaalam na ako. Paano mga pinsan? Uwi na ako. May pasok pa ako bukas, baka tanghaliin ako ng gising. Mamaya na Marlon, busin na lang natin ito para may kasabay ka. Naku, hindi na. Uwi na ako. Kaya ko naman. Sige, pakisabi na lang kay tiyo, umuwi na ako. Matapos yon, Sir Jeric, umangat na ako sa inuman. Nagsimula na ako sa paglalakad sa kalsada. Palibhasa, nakainom na nga ako. Kaya malakas ang loob kong maglakad kahit wala akong kasabay. Sa Jeric, nang malayo na ako sa bahay nila tiyo, habang naglalakad ako sa kalsada, napuna ko na walang katao-tao sa labas. Ako lang talaga ang nasa kalsada. Medyo madilim pa ang daan dahil sa madalang na ilaw sa mga poste. Maya-maya, natanaw ko sa isang waiting shed na madaraanan ko na may taong nakaupo. Huminto ako at binagalan ko ang paglalakad ko. Sir Jeric, ang nakikita kong tao na nakaupo sa may waiting shed ay isang babae. Mahaba ang buhok nito kaya hindi ko makita ang mukha. Isa pa nga medyo malayo pa naman ako sa kanya. Magulo ang mahaba nitong buhok. Sir Jeric, hindi ko agad napansin na may kinakain yung babae. Huminto yung babae sa ginagawa niya. Siguro naramdaman nito na may ibang tao. Mas lalo akong binagalan ng lakad ko dahil nakikiramdam ako doon sa babae. Nang malapit na ako sa waiting shed, sa Jeric, doon ko lang nakita ng malinaw yung babae at kung ano ang kinakain nito. Natakot ako sa babae.
Gulong-gulo ang buhok nito, tapos puro dugo ang kamay at bibig. Hilaw palang manok ang hawak-hawak ng babae at kinakain niya ito. Nang makita ako ng babae, tumigil ito sa kinakain niya. Nanlilisik ang mga mata ng babae na nakatingin sa akin. Tapos, bigla itong tumayo. Sir Jeric, akala ko susunggaban ako ng babae. Pero, mabilis itong tumakbo palayo sa akin. Halos hindi ako makahinga sa kaba. Nahulasan ako sa takot. Kinabukasan, naikwento ko sa mga pinsan ko at kay Tiyo yung nangyari. Sabi ni Tiyo, buti at hindi ako inatake nung babae. Dahil ang suspetsya niya ay baka aswang ang nakita ko ng gabing yun. Isang buwan din ang lumipas. Wala nang nakakita sa babaeng nakita ko sa may waiting shed. Kahit ngayong nagkaasawa na ako, wala nang balita. Sir Jeric, yun lamang ang aking kwento. At sana'y may upload mo ito kahit hindi naman gaanong nakakatakot. Salamat, Sir Jeric. Ito si Marlon. Hello po. Shoutout po kay Miss Iris Erica Panoy at happy birthday sa iyo. At shoutout din po sa family Panoy ng Laguna, San Pablo City. Thank you po sa pag-subscribe at pakikinig. Shoutout din po kay Boss Monra Sink or Swim. Present to lagi sa bawat upload ko. Thank you, boss. Shoutout din naman kay Ma'am Sophia Watanabe na napagkamalan pang ako si Sir Jack ng Karimlan ng Lagim. Bigatin po si Sir Jack, small time lang po ako. Pero marami pong salamat sa pag-sub at pag-comment. God bless po sa inyo. Shoutout din po kay Tita Sareno. Salamat po at nagustuhan nyo ang mga kwento. Thank you po and God bless po sa inyong lahat.